hindi po lahat ng car accessories ay nakakaganda. At meron din po mga accessories na may binabagayan na sasakyan. At may mga pagkakataon nga po na pag hindi natin pinag-isipan yung bibili nating car accessories, yan ay pwede pang makasama. So ang number 1 po natin ay yung tinatawag na air scoop o hood scoop, or kuminsan ang tawag din po dito ay bonnet. Ang origin po ng hood scoop, yan po ay nagmula sa mga race cars. Ang trabaho po kasi nito ay harness yung hangin na ma-generate ng sasakyan natin kapag tayo ay umaandar. Meron po na ang setup nito ay yung tinatawag nila na ram intake, na sinasahod po nito yung hangin at diretso po doon sa intake ng makina. Meron din naman po na ang setup nito ay para palamigin yung intercooler ng mga nakaturbo katulad ng sa Starex. Meron din naman po na ang setup nito ay para lang maging ventilation ng makina. Minsan guys, makikita nyo yung mga race cars, meron ding scoop sa may bubong. Alam nyo guys, sa mga race cars, wala po silang aircon. Kasi po nakakabawas po ito sa bilis. Tsaka nakakadagdag bigat lang po ito. So, kuminsan nilalagay din po nila ito sa may bubong para ma-ventilate yung loob ng sasakyan. Pero marami po mga car enthusiasts na nag-i-install ng ganito. Minsan functional, pero kuminsan meron din yung mga pang decor lang. Kung bibili po at mag-i-install tayo nito, mas maganda kung maipopwesto natin siya dun sa tamang pwesto niya. Kasi alam nyo guys, nakakita ako nito na naglagay siya ng scoop sa hood, tapos naglagay din siya ng scoop sa may trunk. Bukod sa hindi naman po makaka-scoop ito ng hangin doon, ay wala naman pong dapat i-ventilate doon sa loob ng trunk. Ang number 2 naman po ay yung mga brake caliper covers na kuminsan po ay makikita natin na may tatak na Brembo o kaya naman Wilwood. Ang Brembo ay isang Italian company na nag-i-specialize sa pag-manufacture ng mga high performance brakes para sa mga race cars. Madalas po makikita natin to sa mga sports car at saka sa mga big bike. Maraming mga car enthusiasts na maiinggan yung gayahin po yan kasi maporma po talaga, at saka isa pa, mas gaganda ang performance ng brakes nila. Pero guys, meron po mga lumabas na caliper covers na may tatak ng Brembo na pwedeng ikabit sa mga stock na brake calipers. At talaga pong malakas po itong maka-attract sa mga mahilig magpaporma ng sasakyan, lalo na't ang gaganda po ng mga lumabas na kulay nito. So, alam nyo ba guys na naglabas po ng statement ang Brembo Company na hindi daw po sila gumagawa at hindi daw po sila gagawa ng ganitong produkto kasi ito daw po ay hindi nakakatulong at hindi nakaka-enhance sa performance ng mga brakes. Sa Japan nga po ay meron pang mga hinuli na nagbebenta ng mga ganitong fake na Brembo brake covers. Maaari din po itong makasama sa inyong mga brakes. Fake rear disc brake. Ang origins po nito guys ay galing din po sa mga race cars kasi ang mga race cars po ay naka-disc brake, pati po yung nasa likod. Kaya marami rin po mga car enthusiasts na nag-upgrade sa ganyan. Kino-convert nila yung drum brake sa likod para maging disc brake. Pero guys, merong accessory na made of aluminum na ididikit mo lang dun sa cover ng drum brake ay magmumukha na po itong disc brake. Kaya lang guys, halatang halata rin na fake po ito kasi wala pong caliper. Disc lang po siya. Mas maganda po na pag-isipan muna natin kung worth it ba na gastusan yung mga ganitong accessories. Magpapalit na po tayo ng brake shoe or kuminsan pagka kailangan natin gawin yung loob ng axle ay magiging istorbo rin po ito sa paggawa natin. Next naman natin guys ay yung tinatawag na fake bumper quick release latch. Madalas din po makikita natin to sa mga race cars kasi alam nyo guys, sa mga race cars mayat maya kinakalikot po yan ng mga mekaniko niyan, kaya yung mga bumpers po nila ay kailangan mabilis din nilang natatanggal at naikakabit, kaya kinakabitan nila ng mga quick release latch. Tapos may mga pagkakataon po kasi sa karera na nababangga sila at nasisira ang bumper, kaya kailangan mabilis po nila yan mapapalitan para makapasok ulit sila doon sa karera. Meron din naman po mga gumagamit ng ganito na merong goma. Madalas po natin ito makikita dun sa mga cars na slammed o yung mga sobrang ka-lowered. Kasi po madalas na sumasayad yung bumper nila sa mga humps. So dagdag stability po ito. Meron din naman po kayo makikita nito na dalawang bilog lang na walang nagko-connect sa kanya. Ang purpose naman po nito ay para dun sa mga nasira na yung clip ng bumper at hindi na maikabit yung bumper ng naka-align. So pag ginamit nyo po ito, mas malinis siyang tingnan at hindi nyo na po kailangan bumili ng bagong bumper. Pero
Pero guys, mayroon po mga lumabas na ganito rin, kaya lang ididikit nyo lang, naka double adhesive lang po siya. Okay lang din naman po kung gusto nyo talaga ng may ganito. Kaya lang guys, papaalala ko sa inyo yung double adhesive tape po. Yan po ay sumisipsip ng tubig pagka naglilinis kayo ng sasakyan. At pag yan po ay matagal nang nakadikit, mahirap po yan tanggalin. Pagka ang bumper nyo ay wala naman pong diferensya at maayos na maayos pa ang pintura, nakakahinayang po na dikitan natin ng double adhesive tape. Kasi baka dumating yung time na gusto nyong tanggalin, baka magsisi kayo dahil mag-iiwan po ng residue yung double adhesive tape. Minsan bago nyo po yan matanggal, hindi maiiwasan na magkakaroon ng gas-gas. Ang next naman po natin ay yung mga fender flares. Ang origin po nito ay doon din po sa mga sasakyan na ginagamit sa sports. Madalas nyo ito makikita sa mga race cars at saka doon sa mga 4-wheel drive na lumalaban sa competition. Ang mga race cars po at saka yung mga ganyang 4-wheel drive ay gumagamit ng mga mas malalapad na gulong. Tapos ang setting po ng gulong nila ay nakalabas. Kasi guys, mas stable po ang sasakyan pag mas malapad po ang stance ng mga gulong. Lumalampas po ito sa mga fender. Kaya nag-i-install po sila ng fender flares para pagka nadaan sila sa putik or sa tubig, hindi po masyadong matalsik. So marami rin po mga gustong magkabit ng ganyan at marami po akong nakikita na talaga naman pong bumabagay din pagka nakakabit yan. Pero guys, kung halimbawa gusto nyo magkabit yan at ang mga gulong nyo naman po ay pasok dun sa fender, hindi masyadong bagay. Ang advice ko po ay kung hindi kayo magpapalit ng mga gulong na mas nakalabas, ay pwede po kayong gumamit ng spacer. Piliin nyo lang po yung mga spacer na hub-centric or yung saktong-sakto doon sa gitna ng axle natin. Para pagka kinabit nyo na yung gulong, hindi po yan kikilos. At saka pag matulin ay hindi po magbabibrate. Alala ko lang po sa inyo na kapag kayo po ay magpapa-install ng fender flares, yan po ay binubutas doon sa kaha ng sasakyan. Once na binutas nyo yung mga fender nyo, yan po ay permanente na unless na lang ipa-repair nyo. Stickers. Fan po ako ng mga stickers. Ang stickers kasi guys ay isa sa pinakamura at pinakamadaling ikabit sa sasakyan natin para madagdagan ang forma or para maging mas personalize yung ating mga sasakyan. Pero guys, meron din mga stickers na dapat pag-isipan din natin kung saan natin ididikit at saka yung mga logo kung babagay ba dun sa sasakyan natin. Madalas makikita natin ang logo ng TRD, Rally Art, Nismo, Type R at saka marami pang iba. Ang mga logo po kasi na ito ay nagre-represent dun sa mga car company na kasali sa mga race. Katulad ng TRD, yan po ay sa Toyota. Ang Nismo, yan po ay sa Nissan. Ang Rally Art naman, yan po ay sa Mitsubishi. Tapos ang Type R po, yan po ay sa Honda. Kung pipili kayo ng isa sa mga logo na ito, ibagay natin kung ano yung brand ng sasakyan natin. Para hindi po magkaroon ng identity crisis yung sasakyan na didikitan natin. Ito naman po sa mga fan ng JDM, kumisan may makikita kayong logo na ganito. Kaya lang guys, ang logo na ito ay hindi po logo ng JDM. Ang ibig sabihin po nito ay Wakaba or Shoshinsha. Para po yan sa mga student driver o dun sa mga beginners sa Japan. Kasi batas po sa kanila yon na kailangan mo magdikit ng ganyang logo kapag yung ka palang nag-aaral mag-drive. Minsan naman po ganitong logo ang makikita nyo. Hindi rin po yan JDM. Ang tawag po dyan ay Koreisha. Para naman po yan sa mga senior citizen na drivers sa Japan. Suggestion ko na rin na kung tayo po ay mamimili ng mga stickers, iwasan po natin yung mga stickers na offensive. Pati na rin yung mga stickers na may foul words at saka yung mga stickers na rated R. Para po maiwasan natin na pag may nakakita ay ma-offend. At saka po para kahit mga bata ay pwedeng humanga dun sa kaastigan ng sasakyan nyo. Ang next naman natin guys ay yung tinatawag na fake fender vents. Ang origin po nito, syempre galing din po ulit ito sa mga race cars. Ito po yung mga makikita nyong gilit or mga cuts sa mga fender ng race cars. Ang purpose po kasi nito ay para i-divert yung hangin sa ilalim ng mga fender papalabas. Sa karera masyadong persado ang mga preno, may mga pagkakataon nga po na nagbabagay yung mga rotor nila. Umiinit din yung hangin sa paligid noon. Para po mapalamig yung mga maiinit na disc at saka caliper, kailangan ay wag maipon yung mainit na hangin sa paligid ng gulong. Kaya nga po nilalagyan ng fender vents para dyan lumabas yung mainit na hangin.
Okay. Maraming mga street cars na gumagaya niyan. Pero meron pong mga lumabas nito na pang fake lang. Yung walang butas at saka ididikit nyo lang po ng double-sided tape. I-remind ko lang ulit kayo guys, kung gusto nyo ng ganito at ididikit nyo po ng double-sided tape, ang tape po na yan ay sumisip-sip ng tubig pag naglilinis kayo ng sasakyan, at saka kapag matagal na po yung nakadikit ay mahirap po yung tanggalin at madalas nagiiwan po ng residue. Kung gusto nyo po talagang magdikit ng ganito, suggestion ko lang po na sa fender nyo idikit, kasi may nakita po ko nito na sa pintuan niya nakadikit. Nice. So guys, I hope na walang na-offend sa topic natin ngayon. So muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!